Hello again, welcome sa aking YouTube channel, EduTools TV. At gaya ng ipinangako ko sa inyo, tuturuan ko naman kayo kung paano ngayon makakatulong sa ating pag-aaral ang ChatGPT. Okay, for your information, ang ChatGPT ay may kakayahang mag-create ng essay at may kakayahan siyang sumagot sa ating mga katanungan. Okay, paano ba makakatulong si ChatGPT sa paggawa ng essay? So, ang importante lang maintindihan muna natin, dapat marunong tayong gumamit or gumawa ng prompts, no? Yung tamang prompts kay ChatGPT. Yung prompts, ito yung detalye or yung gusto mong gawin, no, ni ChatGPT para ma-produce niya ngayon yung gusto mong ipagawa sa kanya. So, gaya halimbawa ng essay. So, dito, meron ako ipapakitang sample sa inyo. Okay, sa inyong sa inyong screen, makikita natin ngayon din, meron na akong ginawa ditong sample ng prompts na kung saan makikita natin dito, create an essay. So, pinapakita natin kung ano ba yung goal natin. So, humingi tayo ngayon ng tulong kay ChatGPT para tulungan ka ngayon gumawa ng essay. So, ang isa sa mga kagandahan pa nito, mas maganda, sa paglalagay natin ng prompt, sasabihin mo kung ano ang iyong persona. No? Gaya na itong halimbawa pinapakita ko sa inyo, create an essay, and then, I am a grade 10 student. So, sasabihin mo ngayon kung ano ka. So, malinaw dito sa aking halimbawa, ikaw ay grade 10 student. Bakit kailangan nakalagay ito? Kasi para malaman ngayon ni ChatGPT kung anong klase mga wordings ang gagamitin niya sa gagawin niyang essay na pinapagawa. Kasi kapag sinabi mo na isa kang, let's say, teacher, no? So ibang mga wordings ang gagamitin niya. Mas syempre mas high level kasi teacher ka eh. So dito pinapakita mo kay ChatGPT na ikaw ay isang grade 10 student. So yung mga wordings na gagawin niya, essay na hinihingi mo sa kanya, pang estudyante, pang grade 10. Okay? Kaya importante na inilalagay mo rin yan kung ano ka, kung ano yung persona ka. No? So sabi dito, I'm a grade 10 student. Our teacher gave us an assignment about academic stress. Create a 300-word essay about academic stress. So makikita ka natin dito, ay after mo maibigay yung context, maganda rin na ilagay mo kung ilang bang words na. Let's say, sabi ng teacher mo, 300 words lang. So pwede mong iutos yun o pwede mong ibigay kay ChatGPT na hanggang 300 words lang. Yan ang kagandahan ngayon ng paggamit natin ng generative AI na ChatGPT. Okay? So, ilagay natin yan. So, ikakopy ko na lang to, no? Para hindi na tayo magta-type doon sa ChatGPT. So, ito, nandito na tayo ngayon. Ilalagay na natin yung prompts, no? Na yung binigay ko halimbawa. I-paste na lang natin siya. Okay? And then, enter. So, as you can see, napakabilis niya no? Mag-produce ng essay. Ayan, agad siya. Oh. Wala pang 1 minuto, nakapag-provide na o nagawa ka na ng essay about academic stress. No? At yan ay kung makikita natin, may example pa siyang title, as you can see. No? Ang title niya ay Navigating the Seas of Academic Stress. No? Magbigay pa siya ng title. Pero eksakto yung pa rin naman kung gusto mong palitan niya. Okay? So kung babasahin mo yan, sakto yan, hindi yan hindi yan lalagpas sa 300 yung words na ginamit niya dyan. No? So, ganyan lang kadaling gamitin si ChatGPT. Ang maganda, ang magiging trabaho na lang natin, yung paglalagay natin ng tamang prompts. So, pwede naman si ChatGPT sumagot directly, no? Okay, so dito naman, ay meron ako dito inihandang tanong. So, what is the answer to this question? According to the law of conservation of energy in an isolated system. So, energy is created, energy is destroyed, energy remains constant, energy increases. So, ang gawin natin, nakapipis lang natin na lang para mabilis lang tayo. Okay? Okay, so paste lang natin. So, as you can see, andyan na nakagad yung sagot niya at may kasama pang explanation. Ayan, no? So, what is the answer to this question? So, the correct answer is letter C. Energy remains constant. According to the law of conservation of energy, in an isolated system, the total energy remains constant. Energy can neither be created nor destroyed. Can only be transferred or converted from one form to another. So, yan, ano? Hindi lang siya basta sagot. Kaya pwede rin makatulong si ChatGPT sa ating pag-review, no? Makatulong din siya as tutorial. Okay? So, magbigay pa tayo sa halimbawa. Ito nakita niyo is science subject, may English subject na rin tayo. Meron lang tayo. So, dagdagan pa natin. Okay?
So ito naman ngayon ay physics. Ayan, no? So ang problem natin dito, if a force of 20 newtons is applied to move an object a distance of 5 meters, how much work is done? Okay, so pwede natin. Yan, so ilagay na natin ngayon kay ChatGPT yung ating ano, okay? So, yan. So as you can see, ayan, ang bilis lang, ano? So the work done can be calculated using the formula, no? Force times distance, no? Yung work, force times distance. In this case, the force is 20 newtons and the distance is 5 meters. Plug in these values. So makikita natin dito, ang sagot niya ay 100 joules. Pero hindi lang siya basta ibinigay yung sagot, ano? So makikita natin dito, pati computation. Ayan. Kaya talagang malaking tulong itong si ChatGPT, lalo na kapag ikaw ay nag-review, no? Paano kung gusto na, pwede ka rin mag-advance study sa inyong lesson, no? Kaya yan ang gamit ng ganyan ka-powerful ang ChatGPT, na ito ngayon ay madalas lang ginagamit ngayon, no? Lalo na mga kayong estudyante. So, pero marami pa rin sa atin ang hindi nakakaalam kung paano ba gamitin itong tools na ito. So, doon sa ibang mga video ko na ituturo ko naman sa inyo, kung ano ba yung tamang prompts, ang tamang paglalagay ng prompts para mas maging maganda yung ibibigay na answer sa atin ni ChatGPT. So abangan ninyo yung ibang mga video ko, panoorin na lang ninyo. Kaya sana mag-subscribe kayo para updated kayo sa mga video na mga i-release ko o yung babalabas ko dito sa aking YouTube channel. Hanggang dito na lang, sana meron kayong natutunan sa aking YouTube channel na ito. Inakanawa na kayo ng Panginoon, ng ating sa